Praise the Lord. Magandang gabi po sa bawat isa atin. Ngayong gabi po ay ito po yung ating night of worship. At sama-sama po tayong ituwid ang gabing ito sa pamamagitan ng ating pagsamba. Saan man po tayo naroon sa mga oras na ito, tayo po ay mag-alay ng oras upang tayo po ay makapagsamba sa ating Panginoon. Sa mga nakalipas pong panahon, alam natin na lalo na po sa panahon ng quarantine, tayo po ay hindi lamang po quarantine ang ating naranasan, tayo po ay nakulong sa ating mga tahanan, nag-aalala sa mga dapat na mangyari in the future. Pero marami pa pong bagay na naranasan natin na mabigat sa ating kalooban. Lalo na po sa buhay ng ating minamahal na spiritual director, sa buhay ni Bishop Brother Ed Villanueva. Alam natin ang nangyari na una nawala si Ate Dory. Pakalipas ng mahigit isang buwan ay kanya namang anak na si Mayor Johnny ang nawala. Sa atin po ay masakit sa kalooban. Parang hindi natin matanggap yung mga pangyayari. Subalit ang tunay pong pagsamba ay hindi nakatuon sa mga pangyayaring yun. Ang ating pong pagsamba sa Diyos ay kailangan manatili sa ating puso. Bagamat po may pag-amin sa ating mga sarili na tayo po ay nasaktan, ganun pa man po ay kailangan maibigay sa Diyos ang lahat ng papuri at pagsamba. Katulad po ng kahulugan ng pagsamba, worship is expression of love and adoration to our God. Kailangan maipakita pa rin, ma-express pa rin po natin ang ating pagsamba sa ating Diyos. Kaya, ang sabi po ng Psalms chapter 150 verse 6, let everything that has breath praise the Lord. Tayo po na may mga hininga, ay anuman po ang mangyari ay kailangan sumamba tayo sa ating Panginoon. In Psalms 103 verse 1 po ang sabi roon, I bless the Lord, O my soul, in all that is within me. Bless His holy name. Kaya po inaawit natin madalas yan. Bless the Lord, O my soul. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. So, tandaan po natin, God is to be served with the best we have. With the best in our person, with all our heart, with all our souls, with all our soul and body. With all our soul and body. Kaya in Psalms chapter 34 verse 1, sabi po roon, I will extol the Lord all the times. All the times. His praise will always be on our lips. Kailangan po sa lahat ng oras ay kailangan po masamba natin ang ating Panginoon. Kaya nga, in everything, give thanks to the Lord according to 1 Thessalonians chapter 5 verse 18. Ngayon po, mayroon lamang po akong dalawang tao na gustong banggitin sa ating pong pagpupuri, na dapat po nating alalahanin yung mga karanasan niya sa buhay, pero nagawa niyang magpuri sa ating Panginoon. So, tingnan ko po, basahin po natin ang 2 Samuel chapter 12
verse 19 to 20. Kaya nga sabi po rito, nakita ni David na nagbubulungan ang mga alipin kaya naginala siyang patay na ang bata. Patay na ang bata, ano? Sabi niya, patay na ang bata, ano? Ganun po ang tanong ni David. Tanong niya, patay na nga po, tugon naman nila. So, si David po alam natin na nagpasting, nanalangin, iningi sa Diyos na yung anak niya na naratay sa sakit karamdaman ay bigyan ng Diyos ng tsansang mabuhay. Pero ang nangyari po, hindi po tinugon ng Diyos yung panalangin ni David at yung anak po ni David ay namatay. Sa verse 20 po, sabi po rito, pagkarinig nito, bumangon si David, naligo at nagbihis, pumasok siya sa bahay ni Yahweh. Nagpatira pa at nanalangin. Pagkatapos, umuwi siya at humingi ng pagkain. So, ano po ang ginawa ni David? Sabi po dito sa binasa natin, pagkarinig nito, umangon si David, naligo, nagbihis, pumasok sa, sabi niya rito, nanalangin, pagkatapos umuwi siya humingi ng pagkain. So, nagbihis siya, pumunta sa sambahan, at nagpuri sa ating Panginoon. Nanalangin. So, nagtaka po yung kanyang mga tauhan. Tinanong siya ng kanyang mga tauhan, verse 21, ano pong kahulugan nito? Noong buhay pa ang bata, nag-ayuno kayo at tumangis dahil sa kanya. Ngayon patay na. Bumangon kayo at kumain. Sumagot si David, noong buhay pa ang bata, ako'y nag-ayuno at tumangis sa pag-asa ko, kahabagan ako ni Yahweh at pagagalingin ang aking anak. Ngayong patay na siya, bakit pa ako mag-aayuno? Maibabalik ko pa ba ang kanyang buhay? Sabi po rito, balang araw susunod ako sa kanya sapagkat hindi na siya makakabalik sa akin. Mga nakarang araw po, alam natin yun, nanalangin tayo, nag-ayuno, iningi natin yung buhay ni Mayor Juni. Pero po, katulad po ng pangyayaring ito, ay ganun din po ang nangyari. So, alam ko po ang mga salitang ito ay alam ni Brother Eddie, at alam natin yung mga kalungkutan nating narinig, naramdaman. Pero nung marinig natin si Brother Eddie na nagsalita, masakit sa kanyang kalooban yung nangyari sa kanyang anak. Pero pag naiisip niya na kailangan lang ipahayag ang salita ng Diyos, napapawi ang lahat ng kanyang kalungkutan. Ganun po ang ginawa ni Brother Eddie. At yung dahil po sa kanyang mga salita, ito po ang nagpawi sa ating kalungkutan at tanggapin ang lahat ng bagay. Katulad po ng nangyari sa buhay ni David, parang ganun din po ang nangyari sa ngayon. Pero katulad po ng ginawa ni Haring David, ganun din po ang ginawa ni Brother Eddie. Nagpuri siya sa Panginoon. Sapagkat kahit kailanman po, sabi ng Jeremiah, hindi po natin kayang questionin yung manggagawa ng palayok kung tayo ay palayok lang. Kaya nga po, ang pangalawang gusto kong ibahagi sa inyo, yung buhay po ni Job sa Job chapter 1 verse 21. Sabi po ron, gusto ko pong basahin Job chapter 1 verse 21. Sabi po rito sa verse 21, naked I come from my mother's womb, and naked I will depart. The Lord give in, the Lord has taken away. May the name of the Lord be praised.
So, ang Diyos po ang nagbibigay, siya rin po ang may karapatang kumuha, at lagi tandaan po natin na kailangan, katulad po ni Job, ay nagawa niya pa rin pong purihin ng Diyos. Kaya nga po ang tunay na pagsamba ay hindi nakabatay sa mga sitwasyon na ating inakaharap o hindi nakabatay sa mga bagay na nararanasan natin, kundi ang tunay na pagsamba ay nakatuon sa pagdakila, pagbibigay ng papuri sa ating Diyos na buhay. So, aside po ng gusto ko lamang pong basahin yung Psalm 72 verse 19 letter A. Praise be to His glorious name forever. Praise be to the glorious name forever. Kailangan po manatili sa puso natin ang diwa ng pagpupuri, ang diwa ng pagsamba. Kasi praise be to His glorious name forever. Lagi po nating tandaan na ito po ang tungkulin natin bilang mga mananampalataya sa Diyos. Kailangan lagi nating madakila, mapapurihan ng Diyos sa ating buhay. Despite of bad circumstances we experience in this present age, worship is an expression of love and adoration to God. So, ang sabi po ni Siglar Bolt, your hardest time often lead to the greatest moment of life. So, yung mga mabigat nating karanasan, ito po ay kadalasan ito po ang naglilid sa atin para sa isang dakilang buhay. Your hardest times often lead to the greatest moment of life. So, aside po ni C.S. Lewis, hardship often prepare ordinary people for an extraordinary destiny. Tingnan po natin yung buhay ni Job. Yung hardest time po na naranasan niya, nagawa niya pa rin magpuri sa ating Panginoon. In the last chapter of Job, book of Job in chapter 42, ang sabi po roon, binalik ng Diyos ang lahat ng bagay na nawala sa buhay ni Job at dinubli pa yung kayamanang nawala sa kanya. Kaya po, ang sabi ni C.S. Lewis, gusto pong ulitin, hardship often prepare ordinary people for an extraordinary destiny. Hallelujah. So, ang sabi po ng isang coach na na-share ko po sa Facebook page ko ngayon, worship will get you through the roughest times in your life, because it shifts your focus from the problem to the problem solver. So, yun po. Praise God. So, mag-focus po tayo hindi doon sa problema, kundi doon sa kayang lumutas ng ating mga problema. Hindi po madadagdagan ng isang segundo ang ating buhay sa pamagitan ng pag-aalala, kundi magtiwala po tayo sa Diyos. Pagtiwala tayo doon sa kayang lumutas ng ating mga suliraning kapigatian, problema. Kaya po, nagawa ni Job na sambahin ang Diyos sa kabila ng kanyang naranasan. Nagawa ni David na papurihan ng Diyos sa kabila na nangyari sa kanyang buhay na yung kanyang anak ay namatay. Sa kabila ng siya'y nanalangin, nagpasting, subalit hindi tinugunan ng Diyos yung kanyang panalangin. Sa panahon natin, magkaroon ng kaganapan ng mga bagay na ito. Doon lang dapat natin gawin, mga kapatid.
wala tayong magagawa sapagkat iyon ay itinakda ng Diyos. Ang dapat natin gawin ay sa kabila ng mga pangyayari ay manatili tayo sa pagpupuri sa ating Panginoon. Hallelujah. Praise God. So, bago po ako manalangin, masarap pong alalahanin yung isang awit na ang dahilan ng kanyang ang awit na ito ay nakumpos niya sa kabila ng kanyang kahirapan. Sabi po ng awit, I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice. Take joy, my King, and hear what you hear. Let it be a sweet, sweet sounds in your ear. Masarap po sa pandinig ng Diyos na sa kabila ng ating mga nararanasan, nagagawa pa rin natin sumamba at magpuri sa ating Panginoon. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice. Take joy, my King, and hear what you hear. Let be a sweet, sweet sounds in your ear. Hallelujah. Panginoon, sa gabing ito, patuloy kami nagpupuri, O Diyos, sa papasalamat. Sapagkat alam namin, O Diyos, nais mo ang aming pagsamba. Nais mo na mapapurihan ka ng iyong mga anak. At masarap sa iyong puso, Panginoon, na makita mo ang iyong mga anak na nagagawang magpuri, nagagawang sambahin ka, kahit sugatan ang aming mga puso. Panginoon, sa gabing ito nawa, nalugod ka sa aming pagsamba. Kayo, O Diyos, siya ang lahat ng papuri, pagdakila, pasalamat Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.